Tagalog yung sa akin, sabi dito, ang bawat isa ay dapat magbigay ayon sa kanyang pasya, magbigay sa loob at hindi napipilitan lamang, sapagkat iniibig ng Diyos ang nagbibigay ng may kagalakan. So dito, ang tunay na pagbibigay ay hindi napipilitan lamang, no? Pag nagbibigay tayo, bukal ito sa ating puso. Hindi dahil yung katabi mo na nagbigay, na pipilitin ka niya na, huy, magbigay ka, naghulog ako dito. Hindi po ganun ang pagbibigay sa ating Panginoon. Ang tinitignan po ng Panginoon ay yung puso nating mapagbigay. Yung heart po natin, no, na ang gusto ng Panginoon na kapag nagbibigay tayo, kahit hindi po yung laki nung binibigay natin, yung amount, hindi po yan yung tinitignan, kundi yung laki ng puso na habang nagbibigay tayo, bukal po ito sa ating kalooban. No? Kaya ayan, i-ready po natin yung heart natin na magbigay sa ating Panginoon. No? Kaya pag nagbibigay tayo, huwag po natin titignan yung katabi natin na kung magkano yung binigay. Hayaan po natin na ang bawat isa ay merong kalooban na magbigay sa ating Panginoon. Sige po. I-ready po natin yung ating ikapo at tayo po ay manalangin. Hallelujah, Lord God. Panginoon, salamat Lord sa hapong ito, Panginoon. Salamat Lord sa pusong mapagbigay, Lord, na binigay niyo po sa bawat isa, Lord. Panginoon, na pinagpipray ko, Lord, yung bawat isa, Lord, na magbibigay. Panginoon, yung pagbibigay namin, ito po ay hindi, Lord, napipilitan, Panginoon. Hindi po ito sa pilitan, pagkat meron po kaming pusong mapagbigay, Lord, na sa inyo po nang galing, Panginoon. Panginoon, I pray, Lord, yung mga magbibigay, Panginoon. Tunay, Lord, na itong ibibigay nila, Panginoon, ay ready yung puso ng bawat isa, Lord. And Lord, I pray, Lord, na i-bless mo po, Panginoon, ang bawat magbibigay, Panginoon. And Panginoon, ganun din po, Lord, sa mga hindi magbibigay, Lord. Alam mo po yung heart nila, Lord, sa pagbibigay, Lord. And kayo po, Lord, yung nagbigay nito sa amin, Panginoon. Binabalik po namin to sa inyo, Lord. Naway, Lord, na mabigay po namin kayo ng kaluguran, Lord, sa aming pagbibigay, Lord. Ngayon pong hapong ito, Lord, kayo na pong bahala, Panginoon. Samahan po ang bawat isa, Lord. Buksan mo po, Lord, yung aming puso at isipan, Lord, sa aming pagbibigay, Lord. Tinataas na po namin, Lord, ang aming mga ibibigay, Panginoon. Maraming salamat po, Lord. Tinataas ko na po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Hello? Yan. Okay. Ayan. Okay, good afternoon everyone. Good afternoon. Ayan. So, samahan niyo muna ako sa panalangin natin ngayong hapon. Hallelujah, Lord God. Patuloy ko po hindi nadalangin sa inyo, Lord God, yung mga ikapo ng bawat isa, Lord God. Pagpalain mo ang bawat isa, Panginoon, yung mga kabataan ito, Lord God, na lahat kami matutong, Panginoon, na magbigay ng papuri sa iyo, Lord God, sa aming ikapo, Lord God. Lord, dalangin ko po na gabayin mo ako, Lord God, at ang bawat isa, Lord God, na may deliver, Panginoon, yung word mo, Panginoon, sa hapon na ito, Lord God, at mapagbulay-bulayan namin ito sa magdadaan, Panginoon, na pagsubok sa buhay namin, Panginoon. Po ang aking samang dalangin sa aking pangalan ni Jesus. Amen. Ayan. Okay, good afternoon ulit. Magandang hapon kahit kahit maulan kasi tayo ay may bagyo. So, salamat dahil nakapunta pa rin tayo lahat ng ligtas. So, ang topic natin ngayong hapon ay, ganda, no? Faith in friendship. Ayan. Pabasa nga po. Faith in friendship. Sa Tagalog, ano kaya Tagalog niyan? Pananampalataya sa kaibigan.
Naririnig mo yung word na have faith in me. Have faith in me. Usually, di ba, pag yung mga friends natin, ganun, ibig sabihin, parang tiwala yun. Or sa mas malalim na, nagbibigay ka ng mas malalim na malasakit. So, yun siya. Pero dito, meron diyang tatlo. So, visualizing it, para sila magkakaibigan kasi yun naman yung topic natin. Friendship in friendship. So to start with, what is friendship? O ano ba ang kaibigan? O dito ang linagay ko ano ang tunay na kaibigan. Meron ba kayong mga kaibigan? Meron? Walang-wala? Yung wala siyang kaibigan ever since. Introvert. Meron? Yung mga introvert may kaibigan din yun. Hindi naman pag sinabing introvert, wala. So yan, meron ba kayo? Proud ba kayo sa kaibigan nyo? Bakit? Kasi maganda. Yun o. Okay, sige, define natin. What is friendship? Ano ang tunay na kaibigan? Sabi dito, ang tunay na kaibigan, pinalalabas niya ang magaganda mong katangian. May kaibigan ka bang pinalalabas yung maganda mong katangian? O, lagi ka lang ginagalit ng friend mo eh. Sabi dyan, laging nandyan para sa'yo. Meron? Meron, yun o. Kahit sa oras ng kagipitan, nandyan ba siya sa'yo? Yung high school na kayo, di ba? Yung yung manghihiram ng 5 piso tapos dinababalik, oras ng kagipitan. Present pa rin ba tayo dyan pag may ganyan tayong friend? Wala. So yun, sabi, pinalalabas daw ng friend natin o ng tunay na kaibigan ang magaganda nating katangian. Paano pag wala? Hindi, wala. Hindi siya tunay na kaibigan pag ganun. Okay, meron ba kayong Bible? Yun. So, makipagbukas kayo sa akin sa Kawikaan 18:24. Sabi dyan, ang kaibigan ay higit pa sa isang kapatid. Totoo kaya yun? So, compact by blood, mas malalim daw or mas close ka daw sa kaibigan mo kaysa sa iyong kapatid. So, sabi sa verse, ang pagkakaibigan madaling lumumig, ngunit ang kaibigan ay higit pa sa kapatid. So, pag in-analyze nyo, hindi siya somewhat pero totoo siya, di ba? Parang for example, ako yung subject, on my case, parang mas friend ako or mas malapit ako sa friend ko compare sa brother ko or specific brother yung sino man, di ba? Kayo din ba? Pero it doesn't mean na hindi kayo close ng kapatid mo. Pwede mo naman maging kaibigan yung kapatid mo eh. Clear? So sabi dyan, mas mahigit pa daw ang kaibigan sa tunay mong kapatid. So number 1, paano ba tayo magkakaroon ng tunay na kaibigan? Number 1, pinipili ba natin ang kaibigan? Paano pinipili ang tunay na kaibigan? As the saying goes by, sabi dyan, di ba, don't judge a book by its cover. Tama ba yon? Don't judge a book by its cover. Ano ibig sabihin nun? Lagi natin naririnig yung sayings na yan. Saying ba? Saying or quote na yan. Don't judge a book by its cover. So, di ba? Halimbawa, meron kang isang nakitang book, tapos parang pangit yung cover niya, hindi mo na siya babasahin kasi parang hindi siya maganda, hindi ka akit-akit hindi siya akit-akit hawakan, kaya maghahanap ka ng book na medyo mas maganda yung print. So, usually, literally, ganun siya. O, yung Bible, nakalagay, Holy Bible, wala siyang anything. Di ba? Hindi siya masyadong binigyan ng magandang cover, parang gano'n. So, hindi na natin siya babasahin. So, pagpili daw ng friend, parang don't judge a book by its cover. Totoo kaya yun? So, kahit pangit siya, friend mo siya. Or hindi siya matangkad, o hindi siya maganda, ganun ba yun? Based ba ito sa looks? Kayo ba, pag pumipili kayo ng kaibigan, naka-base sa looks? Hindi. Talaga? Ako, naka-base sa looks. Lahat ng friend ko maganda eh. Tsaka, gwapo. Sa akin yun. Subjective naman ng beauty. Okay? So, ang tunay na kaibigan daw, sabi, pagpili, kailangan mapagkakatiwalaan or trusted. Kapag may secret ka, hindi lumalabas. May ganun ba? Tapos biglang pinag-chismisan ka na, nag-share ka ng something. Tapos kinabukasan, topic ka na nila. Friend kaya yon? Hindi. O, ikaw yung ganon. Yung ikaw yung nag-share. Kunyari, nagsabi yung friend mo sa'yo, may crush siya kay ganito, tapos sinabi mo, hindi palpak na yung plano niya. Di ba? Hindi ikaw yon?
Okay, sabi marunong magpatawad. So, di ba sa isang friendship na tumatakbo, minsan di maiwasan nagkakaroon kayo ng tampuhan, ganyan. Tapos pag nagtampuhan kayo, may mga friendship over na agad. Tapos yung secret mo, lalabas na yan sa iba't ibang kasama nila. Pero sabi diyan, dapat marunong daw magpatawad. Nakapagpatawad na ba kayo? Hindi pa? Hirap, no? So, yan, nagtatama ng pagkakamali. So, pag may mali kayo, yung friend daw na tunay, kailangan tinatama niya yung pagkakamali ninyo. Halimbawa, may mali ka sa exam, itatama niya. Kasi di ba corrected by your best friend, tapos tinama yung mali. Ganon kaya yun? Siyempre, hindi. Tinatama yung pagkakamali, meaning, kapag kunyari, nagmumura ka, ganon, tapos correct niyo, uy, huwag kang magmura, ganon. So, isa yon sa basihan, sa pagpili ng tunay na kaibigan. Sabi diyan, isang true friend. Yan, basta tunay. Sabi, hindi mo naman kailangan wala naman siyang, hindi naman quantifiable kung gaano karami yung kaibigan mo eh. Basta isa lang, okay lang yon. Meron ka nga marami, tapos hindi naman sila tunay or fake naman sila sa'yo. Hindi rin siya okay. Diba? Sabi niya, kahit isa lang. Kaya nga may best friend eh. Best friend siya, hindi siya best friends. Dapat isa lang yon. Okay, di ako sino yung, mayroon ba kayong best friend sa church? Sa church, meron na. Tapos meron din outsider, no? Yung mga part-timer friend. Meron, di ba? So, ayan. Dapat daw, kahit isa lang, as long as tunay. Okay lang daw yun. Okay lang din naman na marami kayong friend. Para at least mas marami kayong pwedeng iyakan kapag may problema kayo. Kasi pag best friend, minsan tuliro eh, no? Parang halimbawa siya lagi yung sumasalo ng problem mo, tapos paulit-ulit yung advice niya, tapos di ka nagbabago. Nakakapagod din yun. At least pag may iba ka, pwede sa kanya naman. Para at least nang bibigyan mo ng breathing room yung best friend mo pag nagpapayo siya sa'yo. Okay? So, hindi mo daw kailangan ng tunay, hindi mo daw kailangan ng marami. Ang kailangan mo, tunay na kaibigan. Yan. Sabi, sa pagpili ng kaibigan, kailangan daw maging bukas ang iyong isipan or isip. Huwag naman yung carbon copy lang. Pag sinabing carbon copy, yung same na same mo. For example, ang unang way para magkaroon ka ng kaibigan is based on interest. For example, ako, halimbawa, nagbabasketball ako tapos ay may tagay na nagbabasketball. Meron na kaming common grounds. So, ang tendency, magiging friend kami dahil dun sa specific something na yun. Like for example, on my case, basketball. Halimbawa lang. Pero hindi ako naglalaro ng basketball So, sinabi ko lang yan as an example. So, minsan, doon nag-i-start yun. For example, pareho kayong mahilig sa color na ganito, pareho kayong ganyan, pareho kang ganito. So, nagsi-start yan dyan, nagkakaroon tayo ng kaibigan doon. Pero sabi dito, wag naman daw yung carbon copy lang natin. Kasi minsan, sobrang indecisive natin or meticulous sa pagpili ng friend, pinipili lang natin yung mga katangian na gusto natin. So, kung halimbawa, ako gusto ko mahilig din sa ganito o performative. Alam niyo na ba yung word na yon? Medyo trending yan performative. Wala, hindi niyo pa siya na-encounter. So, for example, meron akong gustong tao, kahit hindi ko ginagawa yung bagay na yun, gagawin ko para magustuhan ako ng tao na yun or maging click kami. So, pero hindi talaga ikaw yun. For example, yung friend, gusto mo maging friend, mahilig siya magbasa, hindi ka naman talaga mahilig magbasa. So, in order for you, para makausap yung tao na yun, mag-i-invest ka ng time, maging reader din. Which is good, pwede nyo i-practice nyo kasi nagkakaroon kayo ng bagong environment or passion about something. Pero, hindi kayo originally. Okay? Pero pwede siya maging start. Pero yun nga, ang sabi sa pagpili, kailangan hindi lang kapareho lang natin yung pinipili natin. Okay? Meron tayong mga different types of friend. So, yan. Marami tayo pwedeng makilala along the way na pwede nating i-consider bilang isang tunay na kaibigan. So, pwedeng iba yung talent. For example, ikaw basketball, siya swimming or volleyball. Diba? So, pwedeng mas bata o mas matanda sa'yo. Hindi naman siya, wala namang rules na nagsasabing dapat age bracket mo lang. Pero mostly, sa case natin, since youth tayo, ang kaibigan din natin, youth tayo, no? So, youth tayo, youth din yung friend natin kasi nagkakaroon tayo ng tinatawag na same sentiments. O usually, yung pinagdadaanan nyo during that life stage, pare-pareho. Kaya mas nakaka-connect kayo sa isa't isa.
Naiintindihan ba? Siyempre, pag mas matanda sa inyo, medyo ilang ka nun eh. Kasi kailangan mo gumamit ng tamang term, refix to them, kasi nga hindi kayo magka-level. Pero pagka ka-level mo, yun, mas comfortable ka. Ganon din pag mas bata, di ba? Ganon din yung tingin ng mga mas matanda sa inyo. Pero it doesn't mean hindi mo sila pwedeng maging kaibigan. So, galing yun sa akin na isang, anong tawag doon, may term doon eh, yung parang butterfly, social butterfly. So, marami tayong friend. So, kahit matanda na, we appreciate yung friendship na meron tayo sa kanila. Okay? Pwede ka rin daw magkaroon ng iba't ibang klaseng kaibigan based on background. So, hindi lang naman laging same section lang or same, at tulad ng example natin kanina, same lang ginagawa. Pwede rin iba yung background nila. Pwedeng mas, halimbawa, in terms of socio-cultural, medyo mas may kaya sila sa'yo, di ba? Or medyo tama lang, di ba? Hindi naman siya limited dun sa area na meron tayo. So, yan, pwede ka rin magkaroon ng maraming kaibigan dyan. Number 2, sabi di ba kanina kailangan natin pumili? Sa pagpili, kailangan umiwas tayo sa mga nakakasamang, ano nakalagay dyan? Yung naka-green highlight? Feeling kaibigan. So, feeling kaibigan eh, kasi dapat pumili. Pero kung sabi nga, kung nakakasama yung kaibigan mo, hindi siya tunay na kaibigan. Kaya ang linagay natin dyan, feeling lang. So, feeling kaibigan. Clear? Okay, so paano tayo nakakaiwas sa mga nakakasamang kaibigan? May example bang nakakasamang kaibigan? O, reflection. Minsan ba naging masama kang kaibigan o ikaw yung nag-initiate or start nung isang kalokohan? Subject ba tayo dyan? Ako laging ganun eh. Masaway kasi ako eh. So ayan, minsan ako yung makulit or minsan dala din ng influence. So malaking factor kasi sa buhay natin, especially sa youth, yung influence. Pag sinabing influence, yan yung environment mo na nandoon. Sabi nga, di ba, merong Japanese sayings yung parang kung sino yung kasama mo, i-define kita based on kung sino yung nakakasama mo kasi mataas yung probability na ganun ka din. So for example, yung mga kasama mo nangungopya sa school. Hindi naman sinasabing nangungopya ka rin, pero mataas yung chance na baka ganun ka din. Kasi you tolerate them. Kasi nga friend kayo eh. Okay, hindi ka naman ilalaglag ng friend mo eh. Di ba may mga ganun? Kasi nga tunay sila sa'yo. So madalas, kapareho mo sila ng ginagawa. Pero hindi siya applicable all the time. Okay, may mga friend naman tayong mahal talaga natin and hindi natin sila tinotolerate. Pero ayan, sabi dyan, umiwas tayo sa mga nakakasamang kaibigan. So sa pag-iwas, hindi mo sila i-judge na ito, medyo pangit yung ginagawa nito, so ayoko dyan. Lahat naman tayo, hindi tayo perfect. So may mga talagang bagay tayo din nagpo-fall apart. Okay? So, sa pagpili, kailangan meron kang kaibigan na marunong na kaibigan. Una, meron daw siyang prinsipyo. Pag may prinsipyo, may stand siya. So for example, inaaya mo siyang, halimbawa, kung meron kang bisyo, tapos yung friend mo, ayoko niyan, gano'n. So yun, magandang indication yun na meron siyang prinsipyo sa buhay o meron siyang pinaniniwalaan. Meron din siyang paninindigan. Pag sinabi niyang yes, yes. Pag sinabi niyang no, no. Pag halimbawa, may usapan kayo pero hindi sila tumutupad. Halimbawa, makikita kayo tapos yung friend mo, ikaw lagi nag-i-initiate, sila hindi. Diba? Pag-isipan yung maigi yan. Kailangan kasi correlational siya o dapat nag-i-investing kayo sa isa't isa. Clear? Hindi naman pwedeng one-sided din siya na ikaw lang yung nag-e-effort all the time. Kasi nga, hindi mo ma-define yung friend kung ganun. Kasi dapat takes two to tango. Okay? Number 3, umiiwas sa kapahamakan. So, kung halimbawa, alam mo na, may mga bagay kasi na sa decision mo pa lang, alam mo na kung yung result or result-oriented na siya. For example, alam mong masama yung bagay na mayroon dyan tawag eh. Halimbawa, masama mag-smoke o mag-yosi. Lahat naman tayo. Hindi ko alam kung lahat dumaan dyan, pero yung age na yan, dyan yung pinaka parang cool siya gawin. Minsan ganun eh, parang cool na ito, astig na ito, gawin ko nga to. Pero wala namang learning doon. Ang tawag doon, vicarious learning. Meaning, alam mo naman na mali siya, pero you tend to do pa rin anyway. Kasi, yun nga, based lang din sa peer pressure mo, o kasi lahat sila ginagawa yun, so gagawin ko na lang din. Pero wala kang learning doon kasi from the start, alam mo naman siyang mali na siya. Okay? Yan yun. So, dapat umiiwas tayo dyan. So,
Kapag nagbibisyo, pwede kanyang payuhan na, I think hindi yan okay, pare. Huwag tayo dyan, te. Ganun, ganyan. Okay? Sabi sa Kawikaan 27:17, may matututunan daw tayo sa isang tunay na kaibigan. Tinutulungan tayo nito na maging mabuting tao. So, pwede ka kasing maging mabuti sa ibang bagay, pero sa pagiging kaibigan, pwedeng hindi. Diba? Pwede mo kasing i-define yung solidarity ng word na friendship kung may tinotolerate ka. Okay, so tayo kasi nakabase tayo kung ano yung sinasabi ng Bible sa pagiging tunay na kaibigan. Halimbawa, kung pareho tayong we bond through sins, may mga ganun eh. Parang halimbawa, kahit alam natin masama to, as long as we do together, we die together. May mga ganung friend, di ba? Parang feeling nila, solid sila, which is technically or principally speaking, talagang true friend yung tingin nila sa isa't isa, pero yun nga, hindi siya nakabase kung ano yung sinasabi ng Bible. No? Kasi dapat, sabi doon sa number 2, umiwas tayo sa mga nakakasamang kaibigan. Okay? So sabi dyan, tinutulungan tayo ng tunay na kaibigan natin maging mabuting tao o mas maging better person. So, meron tayong mga friend na tataas ng dreams, di ba? So, kung sumasama tayo sa mga ganun, possible, magkaroon din tayo ng influence na parang gusto ko rin maging katulad ni ganito o ni ganyan kasi na-influence tayo ng ating mga kaibigan sa ganun. So, yan. Sabi dyan sa pinaka-word is, maliit ba? Bakal ang nagpapatalim sa kapwa, bakal at isip ang nagpapatala sa kapwa isipan. Okay? So, ang mga friend natin, hindi lang sila ang tunay na kaibigan, dapat matatalino din sila. So, piliin natin ng maayos ang ating mga kaibigan. Yung friend nyo ba na sinasabi yung friend nyo ngayon, matatalino? Hindi. Konti lang, no? Tapos, hindi pa sila, dinalayo ba nila kayo sa kapamakan? Hindi. Pero yung friend nyo ngayon, nandito ba yon? O, kung nandito yun, okay yun. Kasi, safe place naman ng church eh. Clear? Okay. So, number 3, palaguin ang pagkakaibigan. Pag sinabing palaguin, sirain, joke lang, umamin ka na para masira na. De, joke lang. Ang sabi dyan, palaguin ang pagkakaibigan, sabi ko nga kanina, hindi pwedeng isa lang yung nag-e-effort. So, in order for you, para mag-grow yung relationship sa friendship nyo, kailangan sinusustain siya ng, of course, pag-ibig pa rin naman yun yung care and tenderness, di ba? Kailangan magsikap tayo upang lumago ang ating pagkakaibigan. Paano? So, mag-date kayo ng friend mo. Hindi, di ba? Parang casual. Halimbawa, ang gawin mo is, magkaroon kayo ng bonding. Kung halimbawa, may pareho kayong sports, di ba? Magkaroon kayo ng bonding na nagbabasketball kayo sa lalaki. So, yun yung example. Sa babae, kung hobby nyo mag-Watson talaga pareho, di ikot kayo, di ba? O kaya kung trip nyo mag-aral ng mabuti, edi mag-aral kayo, overtime. May mga ganun namang friendship eh, coexisting tawag doon. So sabi ko nga, doon sa number 1, mayroon din tayong mga friend na different yung type, o iba yung trip sa buhay. Pero it doesn't mean hindi mo friend. Pwede mo siyang samahan kapag siya naman yung bibili ng mahilig siya mag-shopping, ikaw hindi. Tapos samahan mo. Tapos sana ganun din siya sa'yo. Diba? Manood siya ng basketball mo. O, diba? May mga ganun naman. So, hindi siya limited dun. So, pero, yan ang example na nagpapalagaw ng kaibigan. Kailangan meron tayo constant effort din sa kanila. We have to check our friend. Hindi lang from time to time. O, pwedeng from time to time, may mga LDR tayong friend eh. Yung mga hindi natin kasama lagi. So, taga-ibang bayan, taga-ibang lugar. Diba? Malayo sa atin. O, pwedeng nasa ibang bansa. So, kailangan natin i-maintain yun. May mga low maintenance friendship naman eh. Like, tuwing birthday ka lang babatiin, may mga ganun din. So, pero ang tunay na kaibigan, dapat daw, katulad ng example sa number 1, laging nandiyan. Kahit sa oras ng kagipitan. Clear po? Parang hindi kayo masaya sa topic ng kaibigan. Wala ba kayong kaibigan? So, may mga kaibigan na hindi naman talaga totally hinahanap yun. So, may mga along the way, bigla lang yan sumusulpot o lumalabas. So, huwag nyo nang hanapin yan para automatic dadating lang din yan. Ang kailangan natin, ang instruction sa atin, pumili ng tunay na kaibigan. Maging tapat bilang kaibigan. Yun nga, example din natin yung kanina para lumago ang relationship na meron tayo sa ating mga friends.
Ano bang banding usually ng mga kabataan ngayon? Badminton? Anong laro yan? ML. Nagagalit lang kayo doon, nakakasamang kaibigan yun. Kasi magmumura yun eh. Pag natalo kayo, di ba? So, paano yun? Pag ganun, X na. Ano pa? Bukod sa ano pang ibang bisyo ano pang ginagawa nyo ngayon? Gala. Saan yan? MOA? SM Sukat. Yan, mga SM boys. Saan pa? Sangyup? May sangyup na, no? Hirap nga yan. Pag yung banding nyo pagkain, magastos. Pero yun yung pinaka masasayang gawin. Yung kumain. Halimbawa, meron kayong friend, di ba? Yun naman eh. Parang pinag-iisa tayo bilang tao ng pagkain. Okay? Ano pa? Church? Yun, no? Tara, church. Yung notes, di ba uso yung note? Sa messenger ba yun? May nakita akong ibang friend ko na youth eh. Tara, church. Yun, no? Tapos pwede ba mag-reply doon? Pwede. So yan, isa yun sa way na, alam mo, generic naman siya, pero pwede nyo namang i-invite kung sino yung mga friends nyo, lalo na kung meron kayong friends na iba pa ng background. O halimbawa, hindi pa sila katulad ninyong Christian, yan, pwede nyo silang i-invite sa church natin. Kasi nga, isa yun sa pagpili ng tamang kaibigan, ninalayo natin sila sa kapahamakan. Kasi pag nasa church tayo, safe naman tayo. Okay? Okay. Sabi sa Filipos 2:4, ano sabi dyan? Pag malasakitan ninyo ang kapakanan ng iba at hindi lamang sa inyong sarili. So pag ikaw, tunay ka na kaibigan, hindi ka self-centered friend. Pag sinabing self-centered, parang laging ikaw yung sinusuyo, ikaw yung matampuhin. Minsan nakakapagod yung ganong kaibigan eh. Yung parang hindi lang nasabihan, tampo na. Di ba? Di lang nakasama, tampo na. Kaya, kunyari, example niyan, if you guys are divided by 3, lagi may isa daw doon na left out. So for example, lalabas yung dalawa, tapos yung isa hindi nakasama, tampo na siya, tapos susuyuin siya. Tapos ganun din yung isa. So, ang pinaka-safe na friendship, 5. Para may isang pacify sa inyong 5. So, yun. So, pag 3 kasi, selosan yan, di ba? Minsan ganun eh, lalo na sa girls, uso yan sa girls eh. Sa boys, nag-exist din naman kasi marami ng feminine boys ngayon na parang ganun din. Based on emotion din. So, valid naman yun, lalo na kapag close mo yung friend mo kasi ine-expect mo na dapat automatic kasama ako dyan. Kasi minsan dumaan din ako sa part na medyo matampuin sa ganyan eh. For example, I want my friend to reserve a seat from me. Medyo, parang gusto ko justifiable yan sa akin. Parang I don't have to sabihin pa sa friend ko. But my friend or yung true friend ko automatically will save seat for me kahit hindi ako nagsabi. Minsan ganun ako. So I expect. Pero regardless of the situation, nag-i-exist siya kapag talagang close na kayo ng person na yun. So yan, sana magkaroon tayo ng mga ganong klaseng kaibigan. Pero yun nga, ang